Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Nakahawak ka na ba ng pekeng pera? Alam mo ba ang textures ng pekeng pera? At kaya mo bang madistinguish kung ang hawak mong pera ay pekeng pera o hindi? Alam mo ba kung paano malalaman na peke ang isang pera? At kung ano ang mga special features ng pera para nga masabi na ito ay original? Kung ako ang tatanungin, nakahawak na ako ng pekeng pera. At sa paghawak pa lamang ito, masasabi mo na talagang peke ito. Iba ang texture, iba ang bigat, at minsan nga hindi pa nagugusot. Pero sa kwento natin ngayon, isang espesyal na papel ang ginamit para gumawa ng pekeng pera. Isang lalaki ang nagkaroon ng milyon-milyon at limpak-limpak na pera galing sa papel mula sa Biblia. Kung pakikinggan, tila himala nga ito kung maituturing. Pero kung susiriin, ang lalaki ay gumawa nga ng halos milyong-milyong pekeng pera gamit ang mga papel mula sa Biblia. Hindi ito biro. Literal na hinimay-himay niya ang mga pahina ng Biblia. Ginamit sa printer at ginawa niya itong mukhang totoong $100 bills o katumbas ng 5,500 pesos kada isang papel. Ito ay ang kaso at kwento ni Jeffrey Patrick Turner, o mas kilala sa pangalang Jeff Turner. Ang lalaki na natutong gumawa ng counterfeit na pera mula sa isang librong nabasa niya nung siya ay 19 years old pa lamang. Karaniwan, kapag naisip natin na ang pekeng pera, ang pumapasok sa ating isip ay mga sindikato, mga dayuhang grupo o malalaking organisasyon. Pero sa kwento natin ngayon, ang pamemeke ay gawa lamang ng iisang tao. At ang napakadami ngang pekeng pera ay ginawa lamang ni Jeff Turner. Isang lalaki mula sa Amerika na hindi kilala na gumagawa ng krimen, hindi dating preso at wala ring kinabibilangan na isang iligal na grupo. Pero ang hindi alam ng karamihan, si Jeff ay gumagawa ng sarili niyang paraan para kumita. Kita at pera na hindi galing sa trabaho, hindi din galing sa negosyo, kundi galing sa paggawa nga ng pekeng mga pera. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, ang ginamit niyang papel ay galing pa mismo sa Biblia. Tanong nga lang ilan, hindi ba siya natakot at kinilabutan sa kanyang ginawa? Pero totoo ito, hindi biro ang inyong narinig. Ginamit niya ang manipis at makinis na papel na lumang Biblia. Nilagay sa printer, tinatakan ng disenyo ng katulad na sa dollar bills, at dinala niya ito sa iba't ibang tindahan para gamitin. Para siyang gumagawa ng pera sa loob mismo ng kanyang bahay. At ayon nga sa ilan, para rin siyang may ATM machine. Pero hindi niya ito ginawa basta lamang dahil sa kalokohan. At ito nga ay kanyang ginawa dahil sa mas malalim na dahilan. May pinag-ugatan ito. Bago niya pinasok ang paggawa ng pekeng pera, mahaba na ang pinagdaanan ni Jeff. Siya ay lumaki sa hindi magandang pamilya na middle class at dahil dito nagkaroon siya ng depression. At nang 13 years old pa lamang siya ay sinubukan niya na gumamit at magtinda ng bawal na halaman. At nang dumating nga siya ng 19 years old, dun siya unang nagtanim ng kakaibang idea. Dahil lang sa nabasa niyang isang libro tungkol sa paggawa ng pera ng unang panahon. Sa simula, para lang daw itong kwento. Pero habang tumatagal, na-realize niyang posible palang gumawa ng pera. At nang tuluyan siyang maipit sa mga problema, gutom at kakapusan nga sa pera, hindi na siya nagdalawang isip na gawin ang kakaibang idea. Noong 19 years old lamang si Jeff Turner, may nakita siyang lumang libro tungkol sa isang kilalang counterfeiter mula 1800s na si Art Williams. Si Art ang gumagawa ng pekeng pera noon ng panahon ng Great Depression. At dahil sa kanyang ginawang pera, napaniwala niya nga ang napakaraming tao. Pati nga bangko ay napaniwala niya na ang hawak niyang pera ay totoo.
At ang mga panloloko nga niya ay ginamitan lamang niya ng papel, tinta at tiyaga. Na-curious si Jeff nang nalaman niya ang ginawa ni Art, pero hindi pa siya desidido ng panahon na ito para gawin iyon. Pero bilib nga siya sa idea ng paggawa ng peking pera. Hindi niya agad ito sineryoso, pero sinubukan niyang gumawa. Nag-eksperimento gamit ang lumang printer. Subalit hindi niya nga ito sineryoso ng pangmatagalan. Sa isang punto, may malapit na kaibigan siyang nasangkot sa iligal na gawain at namatay. Dahil dito, tila natauhan si Jeff at tumigil siya sa paggawa ng peking pera. At agad na binalikan niya ang normal niyang buhay. Pero lumipas ang mga taon, siya ay nagkapamilya na, nagtrabaho siya bilang driver sa isang truck company. Ngunit nasira ang truck kaya siya ay agad na tinanggal sa trabaho. Agad siyang nawala ng trabaho at may newborn baby pa siya ng panahon na ito. At sa kadahilan ng depression, naisip niyang bumalik sa paggawa ng peking pera. At dito na nga nagsimula ang kanyang pagre-research. Bago siya gumawa ng kahit anong hakbang, unang ginawa ni Jeff ang pinaka-importanteng parte. Ang pag-aaral nga ng totoong pera. Hindi kasi sapat ang basta kopyahin lamang ang itsura ng pera. Dahil nang gumawa siya ng peking pera nang siya ay 19 years old pa lamang, iilan lamang ang nauto niya sa mga ginawa niyang peking pera. Kaya nga, naniniwala si Jeff na kailangan ay kabisado niya ang bawat detalye at kung paano ito naiiba sa ordinaryong papel. Gamit ang mga natutunan niya mula sa librong nabasa niya nang siya ay 19 years old, sinimulang obserbahan ni Jeff ang bawat detalye ng $100 bill. Inisa-isa niya ang disenyo, linya, kulay at ang lalim ng tinta ng pera. Pinag-aralan niya din kung paano nakalagay ang mga larawan, gaano kakapal ang papel at anong texture meron ito kapag hinawakan. Ginamit niya ang magnifying glass para makita ang maliit na letrang tinatawag na microprint na hindi basta-basta makikita ng ordinaryong mga mata. Tiningnan din niya ang watermark kapag tinapat ito sa ilaw at inobserbahan niya ang sinulid na embedded sa loob ng pera. Hinimas rin niya ang damit ni Benjamin Franklin at mahalaga nga ito na may kaunting pagkagaspang. Para kay Jeff, kung may isang bagay na mali, kulay, kapal o pagkakahalay ng disenyo, tiyak na mabibisto ka agad. Kaya naman inaral niya ito ng paulit-ulit. Araw-araw hanggang sa halos kabisado niya ang bawat sulok ng totoong $100 bill. Habang lumalim nga ang kanyang pag-aaral sa tunay na pera, napansin niya ang isang mahalagang bagay. Ang papel ng totoong dolyar ay hindi katulad ng ordinaryong bond paper o kahit anong papel. Hindi ito madulas, hindi rin sobrang maputi. May halong cotton at linen kaya medyo magaspang, matibay at may kakaibang tunog. Tinesting niya kasi ang iba't ibang uri ng papel. Magazine paper, regular bond paper, toilet paper, at lahat iyon ay masyadong makapal, ang iba naman ay manipis nga pero mabilis namang mapunit. Ang hinahanap niyang papel ay makapal pero makikita ang likod o medyo transparent kapag inilawan ito. Para nga sa isang counterfeiter, ito ang pinakamahirap na kopyahin. Kahit gaano kaganda ang disenyo ng print kung mali ang papel, mabibisto ka agad na peke ang hawak mong pera. Dito na nga niya naalala ang isang bagay na dati niyang nahawakan. Ang papel ng Biblia. Manipis ito pero hindi basta-basta napupunit. May kakaibang texture din ito na malapit sa pera. Hindi siya bumili ng Biblia. Sa halip pumunta siya sa mga bookstores at mga second-hand shops tapos hinahanap niya ang mga lumang Biblia na may bakanting pahina sa dulo. Kapag may nakita siya, pinupunit niya ang mga blank pages, yung walang nakasulat at dinadala niya ito pauwi ng kanyang bahay. Ayon kay Jeff, ang mga pahinang ito ang pinakamalapit na texture sa totoong pera. Sapat na para hindi agad mapansin kapag nahawakan ng kahera o tindero ito. At ang papel nga na ito ay isa lamang sa mga components niya para makagawa ng peking pera. Matapos ngang makahanap ng mga Bible papers, ang sumunod na hakbang ni Jeff ay ang mismong pagpiprint ng peking pera. Pero hindi ito kasing dali ng pagda-download ng larawan ng dolyar at pagsalang sa printer.
Sa katunayan, hindi basta-basta nagpiprint ang mga modeling printer ng larawan ng pera. May nakaprogram sa system sa loob ng printer na nakakadetect kung kamukha ng totoong pera ang isang imahe at kapag nakita ito ng computer kusa itong nag-e-error o tumitigil sa pagpiprint. Naghanap si Jeff ng isang larawan sa website at kinopy niya nga ang imahe na ito. At para naman malutasan ang problema sa printer, hiniwalay ni Jeff ang bawat bahagi ng pera. Ibig sabihin, hindi siya nagpiprint ng buong pera. Sa halip, isa-isa niyang ginawa ang mga elemento tulad nga ng ulo ni Benjamin Franklin. At ang bawat detalye sa $100 bill ay kanyang ginawa ng paisa-isa. Hanggang sa gayang-gaya niya nga ang serial number, ang seal, ang spaces sa security ribbon at ang maliliit na microtext. Gumamit siya ng printer na may kakayang maglabas ng detalyado at malinaw na print. Pero may isa nga ang problema, ang 3D security ribbon. Ito ay ang kumikinang na linya sa dolyar. At nag-research nga niya ito kung paano gawin at nang nakita niya kung paano, sinabi niya na, "It's basically explain how to do it." Pagkatapos nito, pinili niyang gamitin ang $100 bill imbis na $20 bill dahil mataas nga ang value at mas bihira daw itong suriin sa maliliit na tindahan. Pinakamahirap daw sa lahat ang alignment o ang pagtitiyak na eksaktong tumapat sa harap at likod ng mga detalye ng pera kapag piniprint. Kapag sablay kasi, kahit kakaunti lamang, halata agad na peke ang hawak mong pera. Kaya naman gumawa si Jeff ng sistema kung saan tinitimpla niya ang posisyon ng papel sa printer hanggang sa tumugma nga ang bawat detalye. Ito rin daw ang dahilan kung bakit karamihan ng pekeng pera ay palpak. Kasi hindi naiintindihan ang alignment. Gamit ang papel ng Biblia at isang customized na disenyo ng $100 bill, unti-unting nakabuo si Jeff ng mga peking dolyar na halos hindi na maiba sa orihinal. Pagkatapos niyang ma-print ang peking pera, hindi pa tapos ang kanyang ginawang proseso. Kailangan pa niyang guhitan ang ilang parte ng dolyar kagaya ng damit ni Benjamin Franklin na kapag hinimas mo ito ay magaspang nga sa pakiramdam. At ang parte naman na 100 number ay nag-iiba ang kulay kapag ito ay nasa tamang anggulo. Agad siyang nakahanap ng solusyon sa damit ni Benjamin Franklin. Gumamit nga siya ng ballpen at spray na nabili niya sa isang dollar store. At ginamit niya nga ang mga ito para hindi ma-detect na peke ang pera na kanyang ginawa. Gumamit din siya ng isang espesyal na ballpen bilang pandagdag sa security features ng pekeng pera. Naniniwala si Jeff na kahit gaano kaganda ang pagkakaprint kapag mukhang bago ang iyong perang hawak, kaduda-duda ito. Lalo na kung ipapasa mo pa sa mga tindahan kung saan sanay ang mga kahera sa itsura ng tunay na pera. Kaya naman gumawa si Jeff ng paraan para magmukhang gamit na ang kanyang mga peking dolyar. Iniinit niya umano ang peking pera at hindi para sunugin, kundi para pagmukain na parang may pagkaluma na ito. Ayon din kay Jeff, ginawa niya ito para mawala ang amoy at texture ng bagong print na peking pera. Kasunod nito, ginugusot niya ang kanyang ginawa para magmukhang ang luma. Hindi halata pero sapat para magmukhang ilang ulit nang napasa-pasa ang pera na ito. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng natural na tiklop, bahagyang kupas at amoy gamit ang mga bills. Katulad nga ng mga totoong perang dumaan na sa bulsa, pitaka o sa kaha ng tindahan. Para kay Jeff, ito ang bahagi ng proseso na madalas nakakalimutan ng ibang gumagawa ng mga peking pera. Kaya nga maraming nauhuli dahil kahit maganda ang print, halatang halata ang kintab at kinis ng bagong papel. At para kay Jeff, mas mahalaga minsan na may pagkaluma ang peking pera na kanyang hawak. Hindi agad siya gumagamit ng malalaking halaga. Sa halip, bumibili lang siya ng soft drink sa convenience store o nagbabayad ng gas. At kapag umano hindi nahalata, mas lumalakas ang kanyang loob. Halos lagi nga daw ay hindi nahahalata na peke ang kanyang ginamit na pera. Pero kapag nahalata ay ibinabalik lamang sa kanya ang pera. Ayon sa kanya, umabot nga siya na mahigit $1 million o katumbas ng 57 million pesos na pekeng pera na ang kanyang na-produce. Pero hindi lahat ay nagamit.
Marami ring nasayang, tinapon, tinago at hindi tinanggap. At habang patuloy nga ang operasyon ni Jeff sa paggawa ng mga peking pera, unti-unti rin siyang nalubog sa mas malalim na problema. Dahil siya ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. At hindi niya nga ito itinanggi. Ayon kay Jeff, nagsimula siya sa simpleng paggamit lamang. Pero habang lumalaki ang kanyang kita sa counterfeiting, siya ay mas lalong na-addict. At habang lumalalim ang kanyang adiksyon, naging sukoy na rin siya ng mga dealer ng ipinagbabawal na gamot. At dahil ayaw niyang gumastos ng totoong pera, ginagamit niya ang sarili niyang counterfeit bills bilang pambayad. Subalit nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Isang araw, tumawag ang kanyang dealer. Nabasa raw umano ang hawak niya na $100 bill na galing kay Jeff. At nang natuyo, napansin ng dealer na nawawala ang kulay ng pera na parte nga ng security future ng tunay na dolyar. Ibig sabihin, peke nga ang pera na kanyang ibinayad. Pero imbis na magalit, na curious ang dealer ni Jeff. Sa halip na kunin ang kanyang buhay, tinanong siya kung saan niya nakuha ito. Hindi nagtagal na impress ang dealer sa kalidad ng pagkakagawa. At mula noon, nagsimula nga ang mas malalim na koneksyon ni Jeff sa mundo ng ipinagbabawal na gamot. Hindi lang bilang user kundi bilang supplier nga ng pekeng pera sa mga dealers. May ilang dealers na bumibili sa kanya diretso. Ang iba naman ay kinakalat ang pera niya sa iba't ibang mga lugar. At sa pagdaan nga ng mga buwan, nag-cycle na ang pekeng pera na gawa ni Jeff. Hindi na niya alam kung kanino napupunta ang pera o kung saan ito ginagamit. Basta ang mahalaga kay Jeff noon, patuloy ang pagkakaroon niya ng kita at may supply siya ng ipinagbabawal na gamot kapalit ng ginagawa niyang pekeng pera. Pero dito rin siyang nag-umpisang mahuli. Taong 2019 may nahuling dealer ang mga otoridad sa isang buy-bust operation. Bukod sa bawal na gamot, nakumpiska rin ang ilang piraso ng pekeng $100 bills na gawa ni Jeff. Nang ineksamin nga ito ng Secret Service, napansin nilang pare-pareho ang disenyo, ang estilo ng pagkakagawa at ang papel na ginamit. Ito nga umano ang pinaka-the best na pekeng pera na nakita ng mga secret agents sa loob ng 25 years. At malinaw nga nagawa lamang ito ng isang tao. At dito na nga sinimula ng Secret Service ang mas malalim na investigasyon. Sinundan nila ang trail ng mga pekeng pera at tinukoy nga na si Jeff Turner ang pinagmumulan ng mga ito. Nang panahon na ito, nakatira siya sa isang hotel room. At dito na nga siya ni-raid ng mga otoridad. Walang kalaban-laban si Jeff. At sa loob ng kwarto, nakita ng mga agent ang lahat ng mga ebidensya. High-resolution printer, cutter, ruler, scanner, mga punit na pahina ng Biblia at daan-daang perasong $100 bills na halos tapos nang iprint. Subalit ang iba nga ay na-flash ni Jeff sa banyo para maitago ang iba pang mga ebidensya. Agad na inaresto si Jeff sa lugar na iyon at umamin siya sa kanyang mga ginawa. Tila nga tinanggap niya na ang magiging sentensya sa kanya. Matapos ang pagkakaaresto ni Jeff Turner, sinampahan siya ng Secret Service ng kaso sa United States District Court for the Eastern District of Tennessee. Siya ay sinampahan ng kaso ng July 23, 2029 sa kasong conspiracy to commit an offense or to defraud the United States by counterfeiting obligations of the United States. O sa madaling salita, kinasuhan siya dahil sa paggawa niya ng mga peking pera. Sa ilalim ng batas ng Amerika, ang paggawa at pagpapakalat ng counterfeit money ay isang napakabigat na krimen. At sa kaso ni Jeff, ang mga ebidensyang nakuha at ang mga dami ng perang naikalat niya ay sapat para hatulan siya ng 30 hanggang 40 years sa kulungan. Ibig sabihin, mabubulok nga si Jeff sa kulungan. Subalit bago pa mang tuluyang humarap sa korte, kinausap siya ng mga federal agents. At inalok siya ng isang kondisyon. Sinabi nga nila kay Jeff, "If you tell us everything, how you made the fake bills, where you got the paper, how you printed them, how you distributed them, we won't charge your wife with anything. And we'll recommend 10 months in federal prison instead of 30 years in jail."
Hindi diretsong sinabi ni Jeff kung gaano kalalim ang partisipasyon ng kanyang asawa, pero ayon sa kanya ayaw niyang madamay ito. Bukod doon, alam niyang kung tatanggihan niya ang deal, mawawala sa kanya ang lahat, ang kanyang pamilya, kalayaan at ang kanyang sariling buhay. Kaya naman umamin siya sa mga pulis. Ibinunyag niya ang kanyang buong proseso ng kanyang operasyon. Kung paano niya inaral ang papel, paano niya ginamit ang mga pahina ng mga Biblia, paano niya pinaghihiwalay-hiwalay ang design elements ng pera para malusatan nga ang anti-counterfeit systems ng printer at kung paano niya ito ipinakalat sa mga dealers sa iba't ibang lugar. At bilang ang kapalit ng kanyang kooperasyon, hindi na inakusahan ang kanyang asawa. At si Jeff Turner sa halip na makulong ng 30 years, sinentensyahan lamang siya ng 10 buwan na pagkakakulong sa kulungan. Bukod pa rito, inobliga naman siya magbayad ng restitusyon na $96,000 o katumbas ng 5.3 million pesos. At noong February 18, 2022, matapos nga ang 10 buwan at pag-apila, nakalaya si Jeff Turner mula sa federal prison. Pero sa kanyang paglabas, wala nang dating buhay ang kanyang iniwan. Dahil iniwan na siya ng kanyang asawa at hindi na muling naayos pa ang kanilang relasyon. At habang nasa loob ng kulungan, na-realize ni Jeff na wala nang patutunguhan ang dating estilo ng kanyang pamumuhay. At tuluyan na nga niyang iniwan ang paggamit ng bawal na gamot at nagdesisyong ayusin ang kanyang buhay mula simula. Hindi na siya bumalik sa paggawa ng pekeng pera. Sa halip, nagtrabaho siya sa isang printing at graphics company bilang isang production manager. Dito niya nga ginamit ang parehong skill set na minsan niyang ginawa para gumawa ng illegal. Sa isang panayam, pabiro niyang sinabi ang mga katagang, "Still printing, just not illegal." At unti-unti niya ding binayaran ang pera na kailangan niyang bayaran mula sa kinikita niya sa kanyang trabaho. Mula noon, naging simple na ang pamumuhay ni Jeff Turner. Makikita rin sa kanyang YouTube channel na ibinabahagi niya ang mga experiences niya sa paggawa ng pekeng pera at nagsasagot nga ng mga katanungan ng mga subscribers o simpleng manonood lamang. Hindi na siya gumagamit ng bawal na gamot, wala ng koleksyon sa mga drug dealers at wala ng printing ng pekeng pera. At ang natira na lamang sa kanyang buhay ay isang trabaho, isang aral at isang pagkakataong makapag-umpisang muli. Si Jeff Turner ay isang taong ginamit ang talino sa maling paraan. Natuto siya sa libro, nag-eksperimento at naging matagumpay sa panandaliang panahon. Pero lagi nating tatandaan, hindi porket kaya nating gawin, ibig sabihin ay dapat mo nang gawin. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.